Diba? Makakaupo na po tayo na. Sabi ko kay brother, pakilala ako, ano lang ako eh, gardener. Ayan po, Bible ko. Sishare po ako sa inyo ng ilang mga bagay tungkol sa salita ng Diyos. Sino po sa inyo walang Bible? Taas yung kamay ng walang Bible. Yung walang Bible po, isa lang, buti na lang lahat kayo may Bible. Magbibigay kasi ako ng Bible. Mahal ka kasi ng Bible. Kuya, pakibigyan ng Bible si Kuya. Ayan. Kasi po, ang salita ng Diyos ay pagkain ng ating kaluluwa. Napakahalaga po na ang ating mga katawang espiritu ay kumain ng salita ng Diyos. Pag hindi nyo po yung pinakain, magkakasakit yan, malulupay-pay. Pag dumating ang kasalanan, ay gagawa tayo ng kasamaan. Amen po. Yun lang po walang Bible ang bigyan natin, brother. Yung meron, huwag nyo bigyan. Okay. Sabi po sa Bible na yan, ang lahat ng sumampalataya kay Kristo ay pinagkalooban ng Espiritu Santo bilang katunayan na ikaw ay anak ng Diyos. Ayan. Bago ko basahin yan, saan sa Bible yan, darling? Yan, darling ko, tagabasa ko yan eh. Patatayin mo muna yung asawa ko maganda. Lagi ko kumarta yan. Maganda na yan, mabait pa yan. Kaya, lagi ko po yung kasama. Ay, hindi na ako muna, huwag ka na pumunta rito. Tagabasa ko yan eh. Kaya, anong darling, anong version? Ang lahat ng sumampalataya kay Kristo ay pinagkalooban ng Espiritu Santo. Ano? Basahin mo na, wala ka sa lamin eh. Anong verse lang? Efeso 1:13. Efeso 1:13. Kaya sabi ko sa inyo, kailangan meron tayong Bible. Kasi pag wala kayong Bible, baka maturuan kayo ng wala sa Bible, akala nyo nasa Bible. Okay po. Efeso 1:13. No? Kung nagkaroon, hindi naman kita pinapabasa. Sabi ng Efeso 1:13, ang lahat ng sumampalataya kay Kristo. Sino po sumampalataya kay Kristo? Tumanggap kay Kristo, taas ang kamay. Makinig po tayo ha. Efeso 1:13. Sino sa inyo rito hindi pa tumatanggap kay Kristo, taas ang kamay? Yan. Buti na lang wala. Sabi dito sa Efeso 1:13, ang lahat ng tumanggap kay Kristo sumampalataya ay nilagyan, binigyan, tinatakan ng Espiritu. Anong klase ng Espiritu? Ibig ba? Holy. Holy. No, kasi Tagalog lang ako eh. Mahina ako sa Inglesan eh. Ako English, mahina ako sa Inglesan eh. Ropor ako ng araw kasi, ropor. Pero hindi mahalaga na ikaw eh, kahit hindi ka kasi nung marunong sa eskwela, ang mahalaga, yung salita ng Diyos, hindi kailangan na marunong para yung maintindihan mo. Kahit Tagalog, kahit English ang basahin mo, ang mahalaga na intindihan mo. Ano sabi? Ang lahat ng sumampalataya kay Kristo, taas ang kamay. Yan, matandaan nyo mabuti ha. Ay pinagkalooban ng Espiritu mabuti. No? Pag sinabi mong espiritu, dalawang uri ng espiritu meron dito sa mundo ito. Pag tumingin ka sa basa, sa dictionary, pagka meron tayong salita, gusto natin alam yan. Ano ba ibig sabihin nito sa dictionary? Meron tayong makikita sa dictionary yung synonym, antonym. Na ibig sabihin yung kabaligtaran. Kasi kung di mo alam yung kabaligtaran ng salita, maaaring hindi kasi nung malinaw sa'yo. Pero pag alam mo kung ano yung kabaligtaran ng sinalita, mas magiging malinaw. Alam niyo ba na dito sa mundo ito, dalawang uri ng espiritu nandito. Pag hindi ibig, holy. Amen? Totoo po ba yun? Kaya yung espiritong nandiyan dyan sa atin, alam niyo yung espiritu na yan na original, wala pa si Kristo ha. Kasi sabi dito, ang binigyan lang ng espiritu, lahat muna ng sumampalataya. Paano ngayon kung hindi ka pa sumasampalataya kay Kristo? Meron ba ng espiritu? Wala. Meron. Pero kung
bungkatin natin ang salita ng Diyos, yung Bible sa Genesis, noong unang ginawa ng Diyos ang mga tao, no, di ba, bago ginawa ng Diyos ang mga tao, ginawa rin niya yung mga hayop. Unang-unang ginawa yung mga hayop, yung mga pagkain, mga puno, mga halaman. At hiningahan ng Diyos ang tao at sila'y naging mga buhay ng kaluluwa. Okay. Alam niyo yung hininga? At hiningahan ng Diyos ang mga tao at sila'y naging mga buhay ng kaluluwa. Ang hayop hindi niya yung ginawa. Okay. Nabasa niyo ba yung sinabi ng Panginoon bago siya umakyat sa langit? At sila'y hiningahan ng Diyos at sila'y hiningahan ni Jesus. Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Pastor Jeff, no? Nabasa mo yun, no? Wala akong encyclopedia dito. Yung encyclopedia ko si Pastor Joseph. Pag sinalita ko, alam na, saan nakasulat eh. Yung Bible study kasi po namin sa Noveleta. Every Monday, yung aming mga empleyado, eh, siyempre, empleyado ko sila. Hindi, ako yung enkargado nila. Every Monday, magpa-Bible study muna kami. Tinuturo ko sa kanila Bible, hindi religion. Kasi iba yung religion, iba yung relasyon natin sa Diyos. Amen? Maraming religion sa mundo nito, iba-iba. Iba't iba yung sekta. Pero alam niyo ba, walang makakapagligtas na religion sa atin. Alright? Lahat tayo tumanggap kay Kristo. Pero alam ko, hindi talaga tayo lahat tumanggap. Alam ng Diyos, sino talaga tumanggap. Bakit? Kasi yung tatak, yung inilagay ng Diyos na Espiritu Santo, hindi nakikita. Walang nakakakita ng Diyos nang nakakakita. Maliban na lamang, ikaw ay isang Hudyo noong unang panahon, doon sa upper room. Ang ganda nito yung church, muna nakarating ako parang upper room. Sabi ni Pastor Jeff, ano ba tuturo mo? Sabi ko ganyan, ano ba tuturo ko? Ay sabi ni Pastor Jeff, tungkol sa pantakanin. Eh, kulang na lang, sabihin ko sa kanya, ikaw na magturo, alam mo pala ituturo. Alam nyo ba, bibigay ko lang sa inyo yung karanasan ko. 30 years na po kami nagtuturo ng Bible study. Kami magkasama, 30 years na. Lahat ng bahay na puntahan namin, pinagpapala ng Diyos. Isa lang yung nangyayari sa kanila, pinagpapala sila ng Diyos. Meron kaming napuntahan sa bahay, binibenta na kasi dumating kami, na walang trabaho yung asawa, nang dumating kami, yung bahay na maiilit na ng bangko. Sabi niya, brother, pag-pray natin na makakuha kami ng buyer. Sabi ko, ayoko, pag-pray natin, pagpalain ka ng Diyos. Wala pang isang taon, nakabilisan ng isang bahay. Hallelujah. Pagpalain ng Diyos. Lahat ng pinuntahan namin bahay na tinuturuan namin ng salita ng Diyos, pinagpapala ng Diyos. Siguro mga 6 dito, 8 bahay siguro yun sa loob ng 10 years. Kaya nung pinakahuli, sabi ko, bakit ba hindi ako magturo dito sa bahay ko? Pinagpapala sila. Pinagpapala ko! Lahat ng bagay hawakan ng kamay ko, pinagpapala ako ng Diyos. Alam niyo yung patotoo ni brother? Napakaganda, tuwan-tuwa ako. Sabi niya, lilipat kami, inuupahan ko lang. Alam mo yung patotoo mo na nagmamahalan yung tao sa loob ng bahay, isang napakaganda patotoo. Lilipat kayo sa loob ng bahay, tapos nagkaroon kayo ng pagpapakumbagaan, pagpapatawaran, pagmamahalan. Isang the best mapatotoo sa isang tao. Amen? Sana ba ako? Sensya na po kayo, matagal ako magturo, mga 3 oras lang. Hindi, joke lang. 30 minutes, tapos ako. Buksan po natin ang Bible natin. Sino may Bible taas ang kamay? Yung may Bible taas ang kamay. Yung walang Bible taas ang kamay. Cellphone daw. Okay. Alam niyo po, bibigyan ko kayo unang tip. Unang tip ng masaganang buhay. Kasi ako nagtuturo, meron akong lagi ako nagtuturo sa akin. Alam niyo, meron akong tawag dyan. Yung sa Messenger, sa YouTube. Nagsishare lagi ako ng salita ng Diyos. Alam niyo bakit ako nag-message na nagpa-message na tawag? Social media. Alam niyo, sabi sa survey, ang tao, Pilipino, 120 million.
Yung 70 million na Pilipino, nandiyan lagi yung mata, cellphone, sa social media. Kaya sabi ko, ito the best na ikaw magpahayag tungkol kay Kristo. No? Kuminsan kung ano-ano pinapakita ko, pero biglang magtuturo ako ng salita ng Diyos. Anong gawin ni Ted sa akin? Salamat, pero natuturo kami sa tinuturo sa akin. Kung gusto mo magbahagi ng salita ng Diyos, gamitin mo yung social media. Yung mga kamag-anak mo, kakaroon ng salita ng Diyos. Kasi ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Pastor, nabasa mo yan, no? Ang sabi ko sa inyo, hindi ako magtuturo sa inyo nung wala sa Bible. Kasi pag wala sa Bible, ang tawag doon, ideya. Ideya ko lang yun. Pero pag nakasulat sa Bible, kahit hindi kayo maniwala, yan ang totoo. Si Jesus, pag yan nagsalita, no, kahit nga demonyo, pag umarap kay Jesus, sabi niya, itong nakasulat. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, hindi sa bawat salita ng Diyos. Mahalaga, pagka meron ka narinig na isang bagay, kahit pastor ang magturo, mahalaga makikita mo sa Bible. No, kung mong ibibigay 100% ng tiwala mo sa isang tao, kahit sinong tao, ang 100% ng tiwala ibigay mo lamang kay Kristo. Sa Panginoon lang. Kasi kung minsan, pag 100% binigay mo kahit sa girlfriend mo, binigay mo 100% ng tiwala, ay magkakandaloko-loko buhay mo. Baka kusang ligo kayo magpunta. Saan na pupunta? Tungkol po sa pagiging isang hardinero. No, alam niyo ba na ang ating Diyos ay isang hardinero? Sa Genesis chapter ano ba yun? Saan ba yung binasa kong sinulat ko? Ang ating Ama, Panginoon para sabi sa John 15:8, ako ang tunay na puno, ang aking Ama ang tagapag-alaga ng punong ito. Salita ng Panginoon. Nagitulad niya yung sarili niya sa isang puno ng ubas. Sabi ng Panginoon, ako yung tunay na puno. At ang aking Ama ang tagapag-alaga. Tapos sinundan niya, John 15:5, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. And apart from me, you can do nothing. Sabi ng Panginoon, kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. You can do nothing. Alam niyo ba, mula nung ako'y sumampalataya kay Kristo, more than 30 years na. Mula nung ako'y sumampalataya kay Kristo, nung una, nangungupahan din lang kami ng bahay. Bodega nga lang. Yun ang kami kayo. Nang kami lahat. Nang kami nagtutulog. Pag mula nung sumampalataya ako kay Kristo, unti-unti, dahil ako'y naging connected sa Kanya, yung pangako niya sa salita niya, pinanghawakan ko. Sabi niya, magagawa mo ang maraming bagay kapag ako'y kasama mo. Hindi ako marunong, ano lang ako eh, hindi naman ako rotor, pero baka roto 3, na lang ako. Pero alam niyo ba, lahat ng gawin ko, lahat ng hawakan kong negosyo, pinagpapala ng Diyos. I believe na ang buhay ng isang tao ay hinaling tulad ng Diyos sa gagawain mo sa mundo dito. Sabi niya, kailangan mo magtanim para ikaw meron pang anihin. Ayan ang kabilin-bilinan niya ni Pastor Jeff. Si Pastora, ano na? Sino ba? Pastor siya din talaga. Pastora Jeff ba? O si Pastor? Pareho na. Pareho na kayo Pastor. Ako, brother lang ako. Mateo 10:42. Sino kaya talabasa ko, ano? Ito si brother. Brother! Ay, sister, kapatid, ikaw. Pwede pa basa? Mateo, ano ba yung binasa ko? Sige. Tandaan ninyo sinumang magbigay ng kahit isang baso malamig na tubig sa isa sa mga maliliit na ito dahil siya'y alagad ko, siya'y liyan na tatanggap ng gantimpala. Hallelujah. Alam niyo kung sino nagsasalita dyan? Si Kristo. Pag si Kristo ang nagsalita, sigurado 100% totoo.
pwede magsinungaling ng Panginoon. Sa lamang yung tao na hindi nagsinungaling kahit kapiraso. Sabi ng Panginoon, kapag ikaw ay nagtanim, nagbigay ng kahit isang basong tubig sa isa sa maliit kong alagad tagasunod na ito, ang sabi niya, sigurado ikaw ay tatanggap ng gantimpala. Alam niyo, 30 years ago, nag-umpisa akong maniwala sa salita ng Diyos. Mayroong isang preacher na nagturo ng tungkol sa mga pagtatanim, pagtulong sa gawain ng Diyos. No? Sabi dito sa binasa ng Panginoon, Panginoon na nagtuturo dyan sabi niya, kapag ikaw mayroong ka narinig na salita ng Diyos, gawin mo yung personal. Gawin mo ang salita na yan ay para sa'yo. Sabi ng Panginoon, kapag ang isang taong, kapag ikaw ay nagbigay ng kahit, ano yung sinabi niya? Isang basong tubig. Alam niyo yung tubig ng araw, hindi yan nabibili. Kahit saan lugar makakakuha ka ng tubig, makakainom ka. Dito sa atin, pero sa Middle East, hindi gano'n, mayroon doon ng tubig. Madalang doon ng lugar na may tubig katulad sa atin. Pero dito sa atin, ng araw, hindi uso yung bottled water. Ngayon na lang makakarte yung tubig, mga tao, wala nang uminom sa pero kami, wala akong natandang biniling tubig, lahat ng poso, yung namin yan, yung binobomba. Sabi ng Panginoon, kahit isang basong tubig, kasi kaya sinabi ng Panginoon isang basong tubig para yung value. Hindi kasi, kahit hindi naman kailangan magbigay ka ng libo-libo, milyon-milyon sa basong tubig lang kasi yung isang basong tubig, kahit sino sa atin, kaya natin magbigay. Yung mga mahihirap kang example ng Panginoon sa Bible, sabi niya, kapag ikaw nagbigay, sigurado, ang Panginoon na nga ako kapag ikaw ay gumawa ng isang bagay, nagbigay ka sa isang tagasunod mananampalataya, sa ibang verse, sabi ng Panginoon, sa kapwa mo lang kahit sino, basta kapwa mo tumulong ka Pero dito, in-specify ng Panginoon, sa basong tubig lang, sa isang kong maliit na tagasunod, mananampalataya. Sabi niya, sigurado, bibigyan ka ng reward ng Diyos. Ay, nawala ba kayo kay Kristo? Ako naniniwala ako na lahat ng bagay na naani ko ngayon, yan ay reward ng Panginoon. Kasi nag-umpisa kami magbigay sa, lalo na sa gawain ng Diyos. Ngayon actually, hindi lang ang pinabanggit ng Panginoon sa church, hindi lang church lang. Kundi sa bawat mga makikita ng kapatid na nangangailangan, na kaya mo naman. Sa basang tubig lang, mayroon pang example ng Panginoon, yung balot. Nagbigay siya sa church naman, sa lagyanan ng tulugan ng kaloob, balot. Tinawag niya yung disciple niya, sabi niya, ano kaya tignan niyo itong balot na to? Ang verse pa yan, kaya natin ba? Isang balong version, isang balong tumanggap, binigyan ng nagulog ng pusing. Marcos 12:41. Hindi ko na ba basahin, mahaba yan sila. Pero sulat nyo na lang, gusto nyo basahin pag-uli nyo. Hindi naman po kasi ako pastor, nagpapahagi naman ng mga prinsipyo na natutunan ko sa Bible na pwede nyo rin tingnan. Kasi ang blessing ko, yung mahabang panahon. Siguro yung unang 15 taong ko na parang Kristiyano, hindi ko pa nakikita ang blessing, wala pa akong kasi nakikita ang blessing. Hanggang sa later on, nakikita ko na yung artist ko. Tuloy-tuloy na hanggang ngayon, lahat ng gawin ko talaga, hindi ko maisip paano yung nangyayari. Pero isang balo, for example na naman ng Panginoon, yes sister, basahin mo na nga. Para mas maganda. Mateo, Marcos, sige, 12:41 to 44. Naupo si Jesus sa tapat ng lalagyan ng mga kaloob. Ay, hold sister kasi hinuhol ko para tingnan ko. Naupo si Jesus sa tapat ng lalagyan ng mga kaloob. No? Ito church naman to. Kanina, hindi church. Ngayon naman church, example dito ng Panginoon. Naupo di ba, minsan para kayo mapulit, di ba? Nilalagyan niyo ng lagyan ng kaloob na. Ano sabi yan? Naupo si Jesus
sa tabi ng lalagyan ng mga kaloob. Doon sa templo. At pinagmasdan Doon sa templo. sa church. Ayan, church yan, church temple. Yan yung church na yan yung unang church na ginawa ni Solomon sa Jerusalem. Okay, tuloy. Pero, ang kahalintulad niyan ngayon, siyempre, hindi naman tayo makakapunta rin sa Jerusalem. Pangalawa, wala na yung temple na yan, winasak na yan noong panahon ng Roman Empire. Tuloy mo lang. At pinagmasdan ng mga naghahandog ng salapi. Napansin niyang maraming mayayaman ang mga naghulog ng mga malalaking halaga. Lumapit naman ang isang biyuda mahirap at naghulog ng 2 tigsig. Lumapit naman ang isang biyuda mahirap At naghulog ng 2 at singkwentang dalawa, salong. singkong maliit pa yan. Okay, sige. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng biyudang iyon ay higit na marami kaysa inihulog nilang lahat." Hallelujah. Nakita nyo, ang example naman ng Panginoon dyan, number 1, sa loob ng church. Pangalawa, doon sa loob ng church, siyempre, sabi doon, maraming mayayaman. Kasi yung church na yon, doon yung templo na ginawa ni Solomon. Itong mga Hudyo kasi, itong mga mananampalatayang Hudyo na to, sa Judaismo, every year, meron yan doon batas na ginawa ni Moses na once a year, pupunta kayo dyan para kayo sumamba at maghandog. Noong panahon na yon, araw ng tinatawag ng araw ng Pentecostes. Meron silang mga pista. Merong offering, mga mayayaman ang bibigay. Ang napansin ng Panginoon, yung isang mahirap. Bakit mahirap ang in-example ng Panginoon, hindi yung mayaman? Para sabihin sa ating lahat na tayong lahat dito ngayon, pwede magbigay. No, yan ang mga verse na unang-una kong pinanampalatayanan at natuto akong magbigay sa gawain ng Diyos. At ang una kong binigay sa gawain ng Diyos, ikukwento ko lang sa inyo yung aming karanasan. Merong isang preacher, itong preacher na ito, mapanaginipin. Sabi nitong preacher, nanaginip ako. Ako'y pinutusan ng Diyos na mangaral. Mangangaral magpipreach. Hindi naman ako inutusan ng Diyos mangaral dito, inibita ako ng brother kasi share ko lang yung salita ng Diyos. Sabi nitong preacher na to, kaya lang, wala akong pamasahe, wala yung sinasabi sa akin ng Panginoon. Kaya kailangan ko yung pera mo. Sabi sa ang feeling ko, ako yung kanyang pinakausap. Pero maraming tao. Malayo ako. Pero every time na tuturo niya yung kamay, parang nasa aking mukha. Nung panahon na yun, yan mga verse na yan ang binabasa niya. Sabi ko, kinakausap ko, parang wala naman ako binakausap, pero alam ko, ang kinakausap ko ang Diyos. Wala naman ako sinasalita kasi katabi ko yung asawa ko. Pero nakikipag-usap yung aking kaluluwa sa Espiritu ng Diyos na narito. Di ba yung una nating verse? Lahat na sa mga palataya, nasa sa atin ng Espiritu Santo. Di ba na kayo? Amen. Kaya pag tayo gagawa ng masama, tanan nyo, may nagsasalita sa loob. Kasi sabi ng Panginoon, huwag niyong sasaktan ang kalooban ng Espiritu Santo. Nasasaktan yan pag gagawa kayo ng masama. At kapag kayo'y nakikinig, sabi sa Proverbs, kapag kayo'y nakikinig sa Diyos, alam niyo ang Diyos, nandiyan kayo sa atin. Kaya ang tawag kay Kristo, ang pangalan niya, una, Emmanuel, ang ibig sabihin, sumasa atin ng Diyos. Nasa atin ng Diyos. Sa pamamagitan ng Espiritu, kasi sa Genesis, Espiritu ang Diyos. Wala namang katawan ng Diyos, kaya nga nagkatawang tao eh. Ang demonyo, wala rin niyang katawan, di totoo yung mga hindi nyo mahihipo ang demonyo, kaya siya ang poses ng katawan. Pag wala sa Bible, huwag kayong maniwala yung nakikita nyo, demonyo, may katawan, may sungay. Walang katawan ng demonyo. Kasi kung may katawan ng demonyo, matagal na akong pinatay ng demonyo. Kasi 30 years na ako nangangaral ko po kay Kristo. At ine-expose ko ang gawa ng demonyo. Pagka ako excited na medyo
mahirap. Walang excuse kahit isa sa atin na hindi makakapagbigay kahit sa bakong tubig sa nangangailangan. Paligid natin ba? Ano ka pa, Kristiyano ba? Ang pagiging Kristiyano, ang katunayan na ikaw ay isang ngayong Kristiyano, marunong ka na ngayon magmahal katulad yung patutuwa ni brother. Dati hindi tayo marunong patawad. Pag ginawa mo mga kasamaan, gagawa din kita ng kasamaan. Daming mga biglang patay ng araw eh. Ito ba ko? Hindi nila nakakilala ko kay Kristo. Kasi pag kami ginawa ng kasamaan, ang natural response ng isang tao, gagawa din kita ng kasamaan. Salamat kay Lord, nakakilala ko kay Kristo. Mahirap din pala magsalita, nakapagod. Kaya totoo lang po kayo. Ano lang po yan, hindi po yung preaching, sharing lang. Kasi, ang bawat mananampalataya, matutuluyan sa kapwa niya mananampalataya. Kaya mahalaga meron tayong kaibigan o laging kasama ang kapwa natin mananampalataya. Nung ako'y naging Kristiyano, ang unang binago sa akin ng Panginoon, yung mga kaibigan. Kasi nung araw nung wala si Kristo, mga kaibigan ko, magsugal, mag-iinom, lahat ng misyon natin ako hanggang shabu. Pero nung nakakilala ko kay Kristo, nakuha natin pati yung mga sumang dito at iba. Kasi kailangan iibahin mo yan. Pero kung gusto ko, ikaw may matibay, malakas ka, o pwede mong balikan yung mga dati mong kaibigan. Baka di na muna salita ng Diyos ako kasi pag in-invite nila ako, ang unang requirement ko, pwede ba akong magbahagi ng salita ng Diyos? Pag sinabi nila, oh, sige, pwede. Ilang minuto bibigay mo sa akin? 15 minutes, sige, magdadala ko din yun. Oo yan. Kasi, ang ating pagiging tao ay nagbago mula nung tanggapin natin si Kristo. Yung espiritu ng tao, yung original na espiritu natin na nawala kasi doon sa Genesis, ang mga tao nilagyan ng Diyos ng espiritu. Pero dahil sa demonyo, nung sila ay nataya ng demonyo, nalaglag sa kasalanan ang mga tao. Ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Yung kamatayan na binabanggit doon, pagkawalay sa Diyos. Ang bayan. Yung relasyon na yan ang nawala doon sa unang-unang panahon ng pagkatawa ng Diyos sa tao, muling ibinalik ni Kristo. Nung tinanggap natin si Kristo, muling nabalik na restore yung ating ugnayan sa Diyos. Kaya ang tawag sa atin, isang tinatawag tayo, born again. Sinilang muli tayo. Ang sinilang, yung ating espiritong namatay. Noong panahon ng unang pagkagawa ng tao. Sa pamamagitan ni Kristo, yung espiritu na yan, muling nagkaroon ng buhay. Bakit? Dahil sa espiritu ni Kristo na tinanggap mo. Hindi naman katawan ni Kristo tinanggap mo eh. Pastor, nasa si Kristo, nasa iyo. Hindi mo naman katabi. Ang tinanggap mo yung espiritu ni Kristo. Nung ikaw ay sumampalataya, kaya doon sa aklat ng Gawa habang nangangaral si Pedro, bumaba ang Espiritu Santo sa bawat nakikinig. Bakit? Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Ng pakikinig ng mabuting balita. Walang mangangaral kung walang isusubo ang Diyos. Siguro sinubo ako ng Diyos. I believe na ako'y sinubo ng Diyos 30 years ago. Kasi every time ako hawak ng mikropono, ang binabahagi ko si Kristo. Gusto kong makilala ng mga tao si Kristo. Isa lamang ang layunin ni Kristo sa buhay ng tao. Ano yun? Naparito si Kristo upang ikaw ay magkaroon ng buhay na masagana. Amen. Hindi lang masagana, masaya pa. Hindi lang masaya, ganap pa. Hindi lang ganap, buhay na walang hanggan pa. Dapat alam mo yan, sino lang ako si Kristo. Ang maraming tao yung Bible kasi hindi lang na nakasulat din sa Bible para sa'yo. Jeremiah, I know the plan I have for you. Plano pa lang yun. Plano yun sa Israel kasi hanggang ngayon ang Israel di pa na bubuo yung plano. Wasak-wasak pa, nakakalat pa. Ang pangako sa mga hintil na mananampalataya ngayon,
Buhay na masagana. Buhay na masagana. Buhay na masagana. At walang hanggan. Ito kasi Jeremiah, wala namang hanggan doon eh. No? Basahin mo yung lumang tipan, makabasa mo dyan. Huwag mong tataniman ng iyong bukid sa ikapulong taon. Sa atin ba yun? Huwag mong aakayitin yung balbas mo. Hindi sa atin. Napakaraming utos dyan, di para sa atin. Kailangan alam mo kung anong utos para sa ating mga mananampalatayang hentil. Ang sabi ni Kristo, ito ang utos ko. Yung katulad ng ginawa ng bago lipat sa bahay. Ito ang utos ko, sabi ni Kristo. Ano? Magmahal na kayo. Kapag kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, sabi ni Kristo, malalaman ng lahat na kayo'y mga taga-sunod ko. Yan ang utos ni Kristo sa bagong tipan. At meron pang iba, marami pa. Mahalin mo yung kapitbahay mo, hindi lang yan kapitbahay. May kapitbahay. Sabi ni Kristo ng Panginoon, pag ayaw mo, pag gagawin niya sa'yo, huwag mong gagawin sa kanya. Ay, ang basura natin, tapo natin yan. Ay, ayaw mo yan. Umusap pa puno ng basura. Yun ang turo ni Kristo. Ang turo ni Kristo, hindi nakasulat sa libro. Tapos, pang-araw-araw ng buhay. Ano sabi? Mahalin mo kapwa mo. Kung gaano mo kamahal, kung paano mo mahalin ang sarili mo, ganun din. Eh, paano yun? Asawa mo nga lang, di mo kayang mahalin. Ay, pagmamahalin mo yung bigay mo. Anak mo nga lang, di mo mamahal. Papakain mo na nga lang, sasago mo pa, ilologis mo pa. Ano pagmamahal? Hindi mo alam magmahal. Bakit? Sapagkat ang turo ni Kristo, kung paano mo minamahal ang sarili mo, ganun mo rin mamahalin ang kapwa mo. Pagmamahal. Kaya yung turo niya sa Bible na yan, sinamarize ng Panginoon na kakapal-kapal na yan. Ano yun? Pagmamahal. Pagmamahal sa kapwa. Eh paano yan? Pero wala, sabi ng iba religion, pwede dalawa asawa. Apply mo yung utos ni Kristo. Pag ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa kanya. Eh kung ako tatanungin mo, lalaki ako, pwede sa akin, 3 asawa ko. Kasi yun ang sabi sa iba religion eh. Pero pag si Kristo ng utos, sabi ni Kristo, pag ayaw mo, pag gagawin sa'yo ng asawa mo, huwag mong gagawin sa kanya. Paano mo yung asawa mo naman? Mag-asawa naman ng 2, okay ba sa'yo? Hindi pwede, hindi pwede, huwag mong gagawin. Yun ang supatan. Yun ang supatan ng pagmamahal. Ginagawa tayo? Sabi tayo na ba? Hindi pa. Meron pa, hindi pa. Mateo 6:26. Sister, pasensya na, ikaw na akong tagabasa. Ang tagabasa ko, naging pastor, pastora. Mateo 6:26. Basta ninyo ang mga ibon, hindi sila nagtatanim, di umaaniman, o kaya'y nagtitipon sa kamali. Ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Amen. Hallelujah. Ganun nyo, inahalin tulad tayo ng Panginoon sa ibon. Ang Panginoon pag nagturo, hindi malalim. Simple magturo ng Panginoon. Hindi ang gagamit ng mga Hebrew, mga Greek, mga Elyo, hindi gagamit ng Panginoon ng ganyan. Ang Panginoon pag nagturo, very simple. Maunawan kahit hindi ka nag-aaral ng grade 1. Hindi na kailangan tapos ka ng college o tapos ka na. Hindi na kailangan. Mga disipulo nga ng Panginoon, mga ano lang eh. Puro mga panginista nga lang. Sa kalang yata yung Aralon, si John lang yata. John na Pilabe. Sabi ng Panginoon, tingnan niyo mga ibon. Hindi sila marunong magtanim, hindi sila marunong mag-imbak. Ano nga ba, no? Isang beses, meron akong vlog eh, ibon. Pinipicture mo kada umaga. Ginawa ko, pinakain ko ng bulate. Sabi ko, nahawa ko, parang gutom na gutom. Pinakain ko, kaya nagulat ako na parang napahiya sa Panginoon. Sabi ko nga ba pinakain yun? Eh sabi ng Panginoon, siya nagpapakain daw. Pero alam nyo, sabi ng Panginoon, mas higit tayo mahalaga sa ibon na pinapakain niya. Kaya kung ngayon, kung sa oras na to, hindi mo pa nakikita yung bahay mo, sabi na Panginoon na mag-alala. Yung mga basic lang yan, sabi ng Panginoon. Bahay. Ano ba yung mga basic? Pagkain. Pagkain. Inumin, pagkain, inumin. Damit. Bahay. Basic yan eh. Sabi ng Panginoon, pag ikaw ay sumunod sa akin,
Sagot ko yan. Pagkain. Ano yun? Ibon, pagkain ha? Pagkain. Wala nagugulong. Alam niyo ba na hindi lang yan ang kalooban ng Diyos sa mga anak niya? Hindi lang basic. Sa yung first 10 years, sabi ko, bakit wala akong makitang pag-aari ko? Wala man lang ako sa takot na lupa. Wala man lang akong bahay. Tapos yung utang ko, sanda ko sumalpa. Pinagtatawanan ako ng mga tao kasi wala akong sasakyan namin yung bulok. Pinakabulok na kaya nyo isipin na bulok. Yun ang sasakyan namin. Una, motor lang. Tapos pick up na bulok, truck na bulok. Alam niyo, nagdadrive ako sa sasakyan ko. Meron akong narinig na salita. Alam mo naman narinig na salita? Alam ko hindi galing sa Diyos. Sabi nga, hindi ka anak ng Diyos. Kaya every week magpa-Bible study tayo, di ba? Walang kahit bumagyo, wala akong tigilan. Hindi kami nahaharangan ng bagyo. Tuloy-tuloy lang kami, kahit baha. Kasi naging sasakyan namin yung truck na pag-deliver namin yung araw. Tama na doon ako sa ilalim ng tulay ng bakaw. Hindi ka anak ng Diyos. Sabi ko, maglilingkod ako sa Diyos kahit ako'y walang anuman. Alam mo yung bahay na nandun sa harapan ko? Binigay sa akin ng Diyos yung kahit wala akong pera. Sabi ko doon sa salita, kahit ako'y walang yaman, patuloy akong maglilingkod sa Diyos. Ano ba? Hindi sa Diyos yung salita kasi andun ako sa punto ng buhay ko na puro wala akong nakikitang yaman. Eh, naglilingkod ako sa Diyos, 10 taon na siguro. Sabi ko, kahit ako'y walang yaman, patuloy akong maglilingkod sa Diyos. So, unod kasi ako mapanaginipin eh. No? Masaya na panaginip to, hindi ko nasabi ito eh. Pero sa Bible, maraming panaginip. Tatay nga ng Panginoon, panaginip lang, pinakausap siya ng Diyos eh. Ang mga propeta, puro panaginip yan eh. Okay. Pangalawa, natutulog ako, no? Alain nyo, meron ako na panaginipan. Numero? Number ng loto? Sabi sa akin, kung merong nagsalita, isulat mo! Isulat mo! Sabi niya! Alam nyo, sumagot na naman ako, nanaginip ako ha. Sabi ko, hindi ko kailangan ng yaman na galing sa'yo. Sapat ang aming Diyos. Parang gusto ko na isulat. Alam nyo, ang diablo, minsan gusto ko nang itempt eh. Kasi, ang Diyos, 100% pag nagsalita yan ko. Sabi nga, ang kalooban ko sa bawat isa sa inyo ay buhay na masagana. Buhay na ganap, kasiya-siya, at walang hanggan. Magmula nung time na yon na pinanggihan ko yung galing sa diablo, siguro tinitek niya ako na gumawa ka na ng masama. Kasi po sa hardware namin, pag meron daw mga bibiling customer, mga foreigner, bibili tapos lulukohin niya yung kanyang yung amo, yung mga may-ari. Sabi nga, bibili na kayo sa kabila. Hindi ko makinagawa ng gano'n. Magmula nung tinanggihan ko yung alok ng diablo, lahat ng gawin ng kamay ko, pinagpapala ng Diyos. Kahit hangin na mapupahan ko. Hallelujah. Maraming ideya binigay ang Panginoon sa akin. At lahat ng ideya na ako pinagpapala. God is good. Amen. Okay. 2 Corinto 9:10. Pastora, pakibasa mo. Pastora. 2 Corinthians 9:10, sabi dito, ang Diyos... Sorry, umpisahan mo sa 8. 2 Corinthians 8 hanggang 10. Pero pastora, kung putol-putulin ko kasi may bibili na akong salita. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay. Hallelujah. Magagawa ng Diyos na pasaganain tayong lahat
sa lahat ng bagay. Amen. Sige po. Okay. At higit pa sa inyong pangangailangan. At higit pa sa iyong pangangailangan. Siyempre, si Pastora, kung yan maraming pangangailangan, may makeup ka, may kolorete, may sapatos, sabi ng Panginoon, magagawa ng Diyos pasaganahin na higit pa sa iyong pangangailangan. Siyempre, meron pa yung nag-aaral, meron pa yung bahay, meron pa lahat yan. Okay, tuloy mo. Upang may magamit kayo sa pagkakauto. Upang may magamit kayo sa pagtulong sa kapwa, pagbibigay sa church, sa naman. Okay, hold lang, kasi maraming tao. Akala, pag may nabasa ng isang bagay, lahat ng pera niya, kinukuha ng Diyos. Hindi kinukuha ng Diyos, ano mang meron ka. Tindihin natin mabuti yan, kasi maraming tao, minsan, parang gusto niyong yabangan ng Diyos, o kaya gusto niyong suhulan ng Diyos. Hindi ka ng Diyos kasi kailangan magpalaya naman ng Diyos. Alam niyo, sa 30 taon ng mga negosyo, marami akong mga negosyante na ka-counsel ako. Na mag-bankrupt. Alam niyo kung anong misa ng boss na nakikita ko. Sinusuhulan nila ang Diyos. Hindi ko na sabihin sino, marami po akong nakitang ganun. Sabi niya sa pinasa natin, salita ng Diyos po yan, magagawa naman ng Diyos na pasaganain ang ating buhay. Higit pa sa ating pangangailangan. Okay. Bayad na yung eskwela, bayad na yung bahay, bayad na yung kolorete, bayad na yung allowance ng pastor, bayad na lahat. Pangangailangan, pagkain, lahat na. Okay. Alam niyo yung pagtulong sa kapwa, at saka yung pagbibigay sa church. Ang sabi riyan, kung higit na sa inyong pangangailangan. Okay. Upo ka muna, sister. Meron na ako example. Pero lang, bakit nung ikaw sabi mo meron kang experience, yung preacher, binigyan mo. Samantalang sabi mo, halos yung ating negosyo, gusto ko naman yung tigil yung negosyo kasi dami ko ng utang, hindi ko na mabayaran. Pag hindi sinabi sa inyo ng Diyos na kayo'y magbigay ng higit pa sa inyong makakaya, huwag niyong gagawin. Kasi nung oras na yun, I believe ako yung kinakausap ng Diyos. Alam niyo, ginawa ko yung pagkain ko, nung nabasa ko yung balo, sabi ko, dami ko pang pagkain, may pabibigay pa ako. Kasi yung balo na, mahirap, pulupi, nakapagbigay. Alam naman ang ginawa namin, unang-una natuto ako magbigay. Yung aming pagkain, imbis na meron kaming putas, meron kaming ganito, binawasan namin. Yun ang binigay ko doon sa preacher, doon sa church. Doon kami nagbigay. Alam nyo, yung unang-unang ginawa ko yun, pagbukas namin ng tindahan, yung unang linggo, bigay ako. Lalagay namin yung kay ganito, yung nag-preach siya. Ang pinag-preachan niya, doon sa, matatandaan nyo yung bumaksak na tower sa Amerika. 9/11. Doon siya nag-preach 2 weeks. 1,000 tao ang tumanggap kay Kristo. Doon sa tayo, hindi ko siya, hindi na wala bakit doon siya pinag-preach ng Panginoon. 2 linggo siya doon nag-preach. Ang preaching niya, sabi niya, mayroon na palakas na bagyong darating. Pagsisihan ninyo, talikuran na ninyong kasalanan, tanggapin niyo si Kristo. 2 weeks siya, para na si Jonah. Sabi ko, ang panahon na yun, I believe na ako'y kinakausap ng Diyos na sabi niya, wala akong pamasaya. Layo-layo, mapili ko. Ako tinuturo, lagi nakagano sa mata ko. Pili ko, kamay na nakagano sa akin. Kapag siya nag-preach, kinakausap ko naman ng Diyos. Sabi ko, Panginoon, alam mo naman, wala akong bibigay. Wala akong pera. Pag uwi ko ng bahay ang nabasa ko, yun na sinishare ko sa inyo ngayon. Yung isang baso tubig lang, bigay mo sa, sa may kailangan, yung pupunta sa church, magbigay ka. Yung mananampalataya, walang mananampalataya, walang mangangaral, walang mangangaral, kung wala siyang susubok. Yung mga verse na yan ang mga nabasa ko, sabi ko, Panginoon, mayroong taong bibigay. Tapos tinignan ko yung aming lagana ng bigas. Alam niyo yung lagana ng bigas, yung pag pinindot na gano'n, na baba, yung meron kami nung araw. Sabi ko, marami pa akong bigas. Natatanaw ko pa rin sa salamin. Yung aming kakainin, binawasan namin. Yung unang linggo na dinala ko yung binawas ko sa pagkain, sabi ng mga anak ko, ay, bakit wala yung prutas? Pipilihin na namin dalawa.
Yung unang linggo, pagbukas namin ng tindahan, pinupog kami ng customer. Bumuhos. Merong bumibili sa amin, hindi kinukuha materyales. Merong mga nagre-retirong mga tao, bumibili ng materyales, hindi kinukuha yung mga pera. Ako, bakunin. Eh, nung panahon na yun, ang utang ako sa Bombay para magpatuloy yung negosyo. Utang ako sa Bombay. Sabi ko, Panginoon, nahuli ko na sekreto mo. Alam niyo bakit ko sinishare sa inyo yan? Hindi ko sinasabi sa inyo, bigay niyo yung kabuhayan niyo. Huwag yung bigay pa, hindi kayo mausap ng Diyos. Ang sinishare ko lang sa inyo itong salita ng Diyos. Yung sinasabi ko sa inyo na ginawa ko, hindi ko sinasabi sa inyo na gayahin niyo yung ginawa ko. Maliban na lang kung ang Espiritu ng Diyos na mag-usap sa inyo. In fact, dito sa church nyo, noong una kami pumunta rito, kinausap kami ng Panginoon. Magtanim ka rito. Magtanim ka, tuwan-tuwa ka lang. Hindi ko sinasabi yan kasi sabi ng Panginoon, gawin mo sikreto yung ginawa mo para yung pagpapala mo maani mo. Pag ito ay may ginawang mabuti, tapos pinagsabi mo, sabi ng Panginoon, kuha mo na yung reward. Yun ang reward mo, yung papuri ng tao. Kaya ko lang sinabi sa inyo, nagkampi lang sa basong tubig nga lang yata yung sinyo. Tinanong ko rito. Pero I believe na ahagis ako. Hanggang ngayon nag-ahagis ako. Amen? Paano natin ang Panginoon? Huwag ako. Nakakapagin ako. Okay. Sige pa, sister. Sa 9 po. Tulad ng nasusulat, siya'y nagbibigay ng libre sa mga dukha. Ang kanyang katwiran ay walang hanggan. Then, ang Diyos na nagbibigay ng tinatanim at tinapay ng makakain, ang siya rin magbibigay sa inyo ng bini at magpapalago nito upang magbungay ng sagana ang inyong kabutihang loob. Hallelujah. Okay. Ano sabi? Ang Diyos ang nagbibigay ng binhi na itatanim at na meron ako nito ng tinapay na makakain. Alam niyo yung tinapay, doon sa ibang bansa kasi walang kanin katulad sa ating bigas. Yung tinapay, galing din yun doon sa tinapay nila. Wait. Yung tinapay yung pagkain nila lang doon sa lugar na yun. Wait, galing din yun doon sa grain na po na tinatanim. Ibig sabihin, ang Diyos magbibigay yan sa iyo ng pagtanim. Yung kakainin mo, hindi mo pwedeng itanim kasi binigay ka sa... Iba yung pagtanim, iba yung katulad rin kanina na pag-over na sa pangangailangan mo. So sabi kanina, magkaroon ng Diyos pasaganayan ng buhay natin na higit pa sa ating pangangailangan upang tayo may maitulong sa kawang gawa o matulong sa kapwa. Sabihin, unahin mo muna yung mga pangangailangan mo, no? Iba yung tinuturo. Iba yung tinuturo ng mga meron kasi akong tinatawag ng mga banal na hold-upper. Alam niyo yung mga pulis na mga hold-upper, minsan masamang loob, ng mga hold-upper na yung mga hold-upper. Yung mga hold-upper, nung araw kasi sa Manila, nung panahon namin, dami hold-upper, tutubuhan ka na, ano yung palit mo, ano yung relo mo? Meron akong tinatawag minsan, mga banal na hold-upper. Alam mo sa inyo yun, maraming mga religious fanatics na para lang makakuha ng pera sa mga tao. Gagamitin ang salita ng Diyos para masamsam yung pera. Ang Diyos, sa totoo lang, hindi kailangan ng pera natin. Sa totoo lang, hindi kailangan ng Diyos ng pera. Sabi niya sa Bible, sa may-ari ng ginto, ng pilak, sa may-ari ng daigdig. Siya ang lumika pati nga ng mga planeta, siya ang lumika ba't na kailangan ng pera? Kailangan tayong maging wise tayo at gamitin natin yung puso natin, isip natin. Sabi ng Diyos, magagawa tayong pasaganain. Siyempre naman, kung yung, kunwari ako, negosyante, imbis na gamitin ko sa negosyo yung pera, walang-wala pa nga ako. Nilagay ko, binigay ko kung kanino, tinulong. Paano kung hindi lumago yung negosyo mo? Ano ngayon ang itutulong ko? Wala. Sabi ng Diyos, magagawa kang pasaganain, parang sa ganon, pag sobra-sobra na, yan ngayon yung
yung gagamitin mong pagtulong sa kapwa, pampagawa ng mga namang gusto mong gawin. Yun ang sinasabi ng Diyos. Hindi yung pampaaral ng anak mo, bibigyan mo, hindi. Kayo maniwala sa mga ganang turo. Maliban na lang na ang Diyos ay nakikipag-usap sa inyo. Kung tiyak kayo na ang Diyos ang kausap nyo, gawin mo kahit anong magawa sa'yo ng Diyos. Kahit yung lahat ng suot mo, bigay mo. Kung yun sinabi ng Diyos. Kasi kami, ako, malimit. Malimit ako Yung lahat ng pera ko sa wallet, mga alas ko, bigay ko sa Panginoon. Ano pag-uusap sa akin ng Panginoon? Kaya ako, lahat ng tinanim ko, yung relo ko, yung sing-sing ko, binalik lang ng Panginoon. Ano na alam lahat sa aking, sa kaadiyero mo, hindi ko ginagamit. Madalang kong gamitin. Pero naisip ko, narinig ko, tinamay yung mga tinanim ko noon. Lahat nandito sa person, hindi ko mapagamit Para lang, kaya ko sinasabi yan, para lang sabihin sa inyo na ang salita ng Diyos totoo. Sabi niya, magbigay ka, ikaw ay ibibigyan. So paano kung hindi ka naman nagbibigay? Kahit man lang yung sambasang tubig, wala namang halaga, kakunat-kunat ko naman. Lagi na lang agad Hindi ko kilala kayong lahat. Hindi ko alam kung sino sa inyo yung kuripot o ayaw magbigay. Hindi ko alam. Basta ang alam ko, gusto tayong turuan ng Diyos para maging masagana. Ganun pa man, sabi ng Panginoon, kahit ang masasama, pinagpapala ko pa rin. Hindi ko sinabi sa'yo na huwag kayong buha ng mabuti. Ang ating Ama ay mabuti, katulad ng sinabi niya. Kailangan natin ang ating Amang Diyos. Siya ay gumagawa ng mabuti sa lahat ng oras. Amen? Kaya ko yung mga kapatid natin ng Panginoon. So, hindi na po mag-aaral kasi sabi niyo, lahat kayo mananampalataya. So, ang Espiritu Santo ay kasama natin. Kung natin nakalimutan, kasama natin ang Diyos. Kasi pag nalimutan mo yan, gagawa tayo ng masama. Ang Diyos na kasama natin ay Espiritu. Anong uring Espiritu? Holy. Hindi ibig. Amen? Pagpakalan ng Panginoon. Hallelujah. Kaya po ngayon, bago ko muli pala, may offering tayo dito, no? Bigay tayo ng offering. Kasi ngayon, may dala akong Bible, ayun, offering ko yun, bigay ko. Kung sino mo ng Bible, bigay mo na lang yung exam. Meron pa kayong tawagin natin yung mga pulubi na wala naman dito pulubi, wala naman, So, hindi ko siglang ang bibigay natin sa Panginoon. Kasi yung example ng Panginoon na pulubi, nakapagbigay. Wala naman dito pulubi. Lahat tayo ay makakapagbigay sa Diyos. Kahit hindi mahalaga yung milyon. Ang mahalaga, meron kang bibigay sa Diyos. Amen? Amen. Hallelujah. Ikaw